tigilan na natin ang ilusyon na tayo ay isang demokratikong bansa. Ito ang tahasang sinabi ni international relations scholar at political vlogger na si Sas Rogando Sasot kasunod ng nangyayari sa bansa. Kabilang dito ang paninikil sa malayang pamamahayag gaya ng pagpapasuspinde sa operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI at pag-takedown ng kanyang social media accounts. Giit ni Sas, ang Pilipinas ay pinapatakbo ngayon ng mga oligarko. Ang katotohanan niyan, ang ating bansa ay pinapatakbo ng oligarko. Yan ay pinoint out ni Pangulong Duterte nang siya'y presidente, di ba? Na ang mga presidente ay usually dinidikta ng mga mayayaman sa Maynila. Isa nga lamang anomaly ito si Duterte nung naging presidente ito dahil hindi naman talaga ito close sa mga oligarko, hindi ba? Pero ngayon ay bumalik ulit tayo sa ng pamahalaang pinapatakbo uli ng mga kabarkada, kasosyo, kaibigan, at kung ano-ano ng mga oligarko. We're not really a democracy. Punto pa nito, ang isang demokrasyang bansa ay tinutugunan ang pangkalahatang pangangailangan at interes ng kanyang nasasakupan. Kung pagbabatayan aniya ang pulisiya ng pamahalaan ngayon ay malayong malayo ito. A democracy is a country that addresses the general welfare and the interests of the general people. Pero pag makikita natin sa ating mga pulisiya, hindi naman po general interest ng mga Pilipino ang nangingibabaw, kundi ang interest ng mga oligarko na ngayon ay mga kabarkada ng Pangulo at ng kanyang asawa. Hindi ba? Tingnan nyo lamang po ang inyong electric bill. Hindi ba? Yan po ba ay makademokratikong gawain? Hindi ba? Tingnan nyo lamang po ang ating agricultural sector. Hindi ba? Nararamdaman nyo po ba ang demokrasya dyan? Giit pa nito, sa pamamagitan lamang ng malayang pamamahayag na ipaparinig ng publiko ang mga mangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kaugnay nito, umaasa si Sas na idedeklara ng Pangulo at ng Defense Department bilang security threats ang korupsyon. Pero sana ito ay i-declare na ng Department of National Defense, ni Gibo Teodoro, at ng National Security Agency, at ng Pangulo mismo, na ang corruption is a national security threat. Diniklara na yan ni Biden sa Amerika na corruption threatens the national security of the United States. Dito sa China, noong umupo ang Pangulong Xi Jinping, ang corruption ay kinonsiderang national security threat. So may makikita, pag ginawa mo yan, magkakaroon ngayon ng war on corruption. Sa ngayon kasi anya, imbes na war on corruption ay war on vloggers ang nangyayari.